Nais namang tugunan ng atin ito koalisyon ang tatlong crisis na manoy kinakaharap ng bansa upulos pa rin dyan ho sa may West Philippine Sea sa ikaapat na civilian mission na planong isagawa naman sa buwan ng Abril. Sa panayam ng buong Boradyo, kay Akbayan Party List Representative Rafaela David, tatlong beses na itong nagawa ng grupo at pare-parehong napagtagumpayan ang iba't ibang mga hamon na dyan ho sa pinag-aagawang karagatan tulad ho nitong presensya nitong mga Chinese vessels at iba pa. Paliwanag ni David na pagdesisyonan ng grupo na magkasa muli ng misyon upang labanan ang tatlong pangunahing krisis tulad ho ng mga sumusunod. Una, upang tulungan ang mga mangingisdang apektado ho sa oil crisis dala ho ng matinding gera sa Middle East. Target ho ng grupo na magdala ng mga bare-bareles na petroleum products at iba pang supply sa mga mangingisda dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Pangalawa ay upang mapalawak ko ang awareness ukol sa Chinese spying activities at ayon nga kay David, magkakaroon ng mga serye ng awareness campaign laban ho sa posibleng pagre-recruit ng China sa mga Pinoy upang magsilbing kanilang espiya. Pangatlo ay upang mapigilang dumami pa ang mga tsinador at posibleng kanilang mga supporters. Kaugnay niya narito ang naging bahagi ng pahayag ni Rafaela David. Tatlong beses po nating successfully nagawa ito in the past, bringing to frontliners and fisherfolk needed support and solidarity. Ito pong pang-apat na mission natin, ang tema naman po natin ay Balik Pag-asa. Dahil gusto nating palakasin ang pag-asa ng mga Pilipino sa harap ng pangharas ng China, ang paglalayag na ito ay para sa atin, tugon sa tatlong pangunahing krisis na kinakaharap ng bansa. Yung una dyan, yung nabanggit kanina sa report, yung krisis ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na talagang ang pinaka-apektado yung mga mangingisda natin. Yung pangalawa naman ay yung krisis ng Chinese spying. Nitong nakaraan ay nabalitaan natin pati mga Pilipino na recruit nila para mag-espiya para sa China. At ito ay kailangang matugunan. At yung pangatlo, syempre yung krisis ng pagtataksil ng mga tsinador sa ating mahal na West Philippine Sea. Magtatagal naman ng 5 araw ang panibagong misyon ng koalisyon na planong isagawa naman sa huling linggo ng buwan ng Abril. Kasama ho sa mga nakahanay na aktibidad ay ang dialogo sa mga residente sa dyan ho sa may bahagi ng Pag-asa Island at pakikipagkwentuhan na rin sa mga mangingisda, pag-aaral sa kahalagahan ng West Philippine Sea at iba pa ang patriotic activities na sadyang inihahanay upang mapalakas pa ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pinag-aagawang karagatan. Kasama na kasi doon yung ating pre-voyage na send-off na gagawin natin sa either sa Palawan or sa Manila. We're finalizing kung saan yung jump-off point natin. Pero we will have several activities para sa ating land bago tayo maglayag. At gayon din during the travel, which can take over a day, baka nga pwede pang umabot sa 2 days, depende sa ruta na gaganapin natin. May mga within the vehicle na mga activities din tayo, kasama yung volunteers natin, kasama yung pag-aaral about the issue, pagkukwentuhan sa mga kapwa volunteers about the importance of the West Philippine Sea at iba pa. At gayon din, dun sa mismong Pag-asa Island ay syempre magdadialogo tayo dun sa mga residente ng Pag-asa. Bahagi yan ng pahayag sa eksklusibong panayam ng Buong Boradyo ni Akbayan Party List President Rafaela David.